Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou our Father, Christ our brother, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Merry Christmas, everybody. At talagang magpapasko na, no? Oo nga eh. Simoy ng hangin ay pang Pasko na. Nakakasipon. Malamig Sinisipon na. na naman ako. Oo. Ako hika. Ay, nihika ka ngayon? Ano? Ngayon pa naman kanina, madaling araw. Malamig na kasi sa umaga. Ay, talaga ka. Sinabi mo pa. Kaya marami na nagja-jogging eh. Giniginaw na sila. Ako, hindi ko alam kung saan ko na naman nakuha tong allergy ko. Sa biyahe mo yan, Pastor. Nakaupo Okay, lang dun ako sa dito. tiles. Baka sa alikabok po dito. Nag-grinder kasi ng tiles. Maalikabok talaga. Maano yan, nakakasipon yun. Hindi po yun nag-ano sila ng buhangin. Ayun. Baka sa buwan, baka malayo naman ako dun sa nagta-tiles eh. Kasi nga baka pag inarte na naman yung ilong ko. Anyway, so salamat na meron tayong Bible bonding uli. Pero nakakalungkot na tumatagal, nawawala na sila, no? They are no longer interested sa ating Bible bonding. It is a sad moment. But anyway, dun sa mga ginagabayan ng Panginoon para palaguin ang sarili, well, let's continue and let's praise the Lord tonight. At bago tayo dun dumako sa kahuli-huli ang bahagi ng ating aralin, pag-usapan muna natin uli yung ating aralin nung nakaraang linggo. So, we talk about the philosophy in equipping ministry, you know? That talks about that the growing members need equipping to be able to serve God in the church. So all of us agree with that. And because we believe also that it is God's will for a believer to be involved in serving the Lord. Because a believer is saved in order to serve. Okay? Kaya para makapag-serve tayo ng quality service, we have to equip ourselves. Because we are serving a very important, very special, and a sovereign God, no? Kaya hindi po pwede yung basta-basta lang paglilingkod. Nakakahiya sa part natin kasi kataas-taas ng Diyos yung ating pinaglilingkuran. Kaya nararapat lang na alam natin dapat yung ginagawa natin. Kaya importante na na-equip tayo, no? Sabi nga natin, God didn't deserve
our second best, but always our the best, no, from us. I mean, okay. So nakita natin yung Ephesians chapter 4 verse 11 and 12, ano? Yun ang purpose bakit nagbigay ang Panginoon ng mga leaders sa church, no? Spiritual leaders, that is to equip the saints para saan? For the work of Ministry. the ministry, for the work of the ministry. Okay, to furnish them for service. Yung pang ihanda sila at equip sila para sa paglilingkod. Yung problema, ito, yung mga spiritual leader na i-equip pero hindi naman uma-attend yung mga member. So, wala na tayong magagawa pagka gano'n, no? Problema na talaga ng mga miyembro yan. At hindi ko alam kung anong kulang ba sa motivation o kulang ba sa yan. Mahirap din minsan sa part namin niya. Kaya mga kapatid, napakahalaga na naiintindihan natin na ang service sa Panginoon dapat quality. Kaya kung habang may pagkakataon, dapat binibigyan natin ng oras ang pagpapalago sa sarili. No? Dahil sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, meron tayong mga na-receive na gift. At gagamitin natin ito to serve one another as a good steward of God according to His manifold grace. Okay? Kaya isa pang dahilan niya, no? Meron kang gift na gagamitin to serve God's people. Kaya na-provide na yun ng Panginoon sa atin. So, in that area, sa mga gift na binigay ng Panginoon sa atin, doon niya tayo gagamitin. Kaya kinakailangan ma-enhance yung gift, ma-equip yung receiver ng gift. Okay, so tonight we will going to the last part of our lesson, no? Na empowering. So after this, next year na tayo magkikita-kita uli for another session of our Bible bonding, ano? And so I hope na may natutunan tayo for this year. At natulungan tayo ng salita ng Diyos para lumago personally sa ating pananampalataya. So, empowering now. Let's move now to page 41 of our materials. And I would like to request somebody to please read the philosophy in the ministry of empowering. Sige, pakibasa dun sa may materials. The philosophy. Philosophy. A serving member needs to be empowered so that he can multiply himself by leading a ministry and reproducing disciples who make disciples. Ngayon, ganding, ano? So, nag-agree ba kayo doon that serving member needs to be empowered so that he can multiply himself by leading a ministry and reproducing disciples who make disciples or who will make disciples. Agree ba kayo doon? Ha? Wala na naman akong kausap. Amen. Okay, you agree? How about the others? Bakit ka nag-agree, Ate Vanji? Kasi para sa self-government, kailangan pa mag-empower para magkaroon ka rin, para mapalago mo po yung sarili mo sa pag-lead mo po sa mga ministry. Tapos kailangan po makapag-reproduce ka rin po ng ng mga disciples mo. Oo. Para
Okay. Para yung mga disciples mo po ay pagdating ng panahon, sila na rin magkaroon ng mga disciples, ng mga disipulo. Tama ba? Kailangan po mo, kasi po, pag nagsuserve ka as a member, kailangan po magkaroon ka rin ng tulad yan, nag-ano ka na, kailangan mo pong palaguin din po yung sarili mo para pag na-equip na yung sarili mo, makikita sa'yo bilang isang leader din po. Isang magli-lead na isang ministry. Okay. Sige. How about Deacon? Do you agree with that philosophy? Opo. Yes po. Why? Dahil po, ito yung yung magbibigay sa kanila ng empowerment na patuloy silang ma-encouragement namin. Patuloy namin to make disciple ho. Ito yung magagabay sa kanila na hindi sila mawala ng joy sa paglilingkod. Mag-encourage sa kanila na patuloy na mag-multiply. Okay. Yun po. Sige. How about tong mga late na ito? How about Sister Julia? Do you agree with this philosophy? Yes po. Why? Kasi po, pag na-empower na po is mas magkakaroon na siya ng knowledge doon, tapos mapapalakas na siya. Ayun, mamamultiply niya na yung sarili niya to lead the ministry, and na mag-reproduce po ng disciple na magdi-disciple rin po. Okay, very good. Si Edward, ito pa, isang late. How about you, Brother Edward? Do you believe in this? Do you agree with this philosophy? Yes po, Pastor. And why? Kasi po, yung word po na empowered po, maganda po yung pagdating sa pagdi-disciple po, Pastor, maganda po na wala na po yung masyadong pagbabantay ng pastor, pagtuturong ng pastor sa kanila. Kaya na po nila pong maging mag-isa lang po. Kahit sila lang po, kaya nilang mag-disciple ng sa sarili nila pong sarili. Na hindi na palaging umaasa na lang po sa mga pastor, mga leaders po, mga elder po, mga ganun po. Power na kahit sila lang po. Makakapag-disciple na kasi po. Okay. Wala na. Okay, sige. Now, let's pakibasa yung note natin dyan in equipping. In equipping, we supply items that our disciples need. In empowering, we help them utilize these provided items to accomplish their purpose. Oh, galing, ano? Now, this is the premise now ng ating lesson. It is God's will for a believer to reproduce or multiply. And this is the goal of empowerment. Okay? Multiplying disciple. Now, multiplication is the end point of true biblical discipleship. Tandaan, that is now the end point of true biblical discipleship. Kailangan nag-multiply ka or nagduduplicate ka. A disciple maker will produce a disciple maker. Now, kapag nagawa nyo na yon, then you are successful with your discipleship. Okay. Now,
Pag-aralan natin ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2, please. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sino gustong bumasa? Second Timothy 2 verse 2. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Okay, sige. Now, Paul, sabi diyan, Paul reproduced himself in Timothy. No? Who in turn was to reproduce himself in faithful men dun sa kanilang church. Now, these faithful men would reproduce themselves in others. So what we see taking place is the multiplication of the disciples. Parang itong ginagawa natin. Ako, no? Ay nire-reproduce ko yung sarili ko sa inyo. And then kayo naman, who are faithful in Christ, you will reproduce yourselves also in others. Okay? Kaya makikita natin dito yung multiplication of disciple. Kaya may goal tong aralin natin ito. Ang goal natin ay mag-multiply tayo, mag-duplicate tayo. Naintindihan po? So we're not studying this lesson just for the sake of studying this lesson. Meron tong goal, which is the divine goal ng Panginoon. Biblical goal ng discipleship. Okay? Discipleship, sabi ni Will Sherman, sabi niya, discipleship is about making disciples. The goal of discipleship is to make disciples who make disciples who make disciples. This is the essence of spiritual multiplication. Okay. Now, do you agree with this statement? Yes po. Pakibasa mo nga yan, De Julian. Sa page 42. Do you agree with this statement? Do you agree with this statement? No matter how effectively we equip people to minister, the discipleship process is incomplete until we empower every disciple to make disciples. Oh, do you agree with that statement? Opo. Why? Kasi po yung proseso po ng discipleship is kapag yung dinidisipulo mo po is nakakapagdisipulo na po siya. Very good. Okay. Oh, how about you, Deacon? Do you agree with this statement? Deacon Ira, do you agree with this statement or not? Yes po. Kasi po kung effectively na na-equip na tao po, ay patuloy niyang paparami siya, gagawa siya ng disipulo. Hindi niya bayaan na na hindi magamparin tungkulin niya na pinagkatiwala sa kanya. Ano ba yung tungkulin na yun? Yun yung sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 2 na ituro sa ipawas na tapat na tao na sila rin magtuturo rin, mag-equip din ng ay mag-disciple din. Pakibasa mo uli yung statement para maintindihan mo. Sabi dyan, no matter how effectively we equip people to minister, the discipleship process is incomplete until we empower every disciple to make disciples. Do you agree? And why? Balikan muna natin si Deacon habang nagmumuni-muni pa. Mukhang bagong gising si Deacon. Ate Julia, about you. Do you agree and why? Tapos na po.
Si Edward So pala, sorry, but Julia. Edward So, do you agree and why? Yes, Pastor. Agree po ako, Pastor, kasi no matter how kung hindi naman po empowered, effective siya na mag-disciple, maka-produce ng disciple. Hindi pa po Okay. talaga na achieve yung goal ng tunay po na na believers po. Dapat po hindi lang po equip, hindi lang po may alam, but empower na rin po talaga, Pastor, na nakikita na talaga po yung kanyang bunga. Paano ba natin na-empower yung mga disciples to become a disciple maker? Ayun, Pastor, yung training, may mga training po yan eh. Katulad ng Okay. evangelistic, mga ganyan. Mhm. Tuturuin din or Mhm. pinaka po niyan. Ipasok natin sa mga seminar and Mhm. Bible school na. Pag talagang may mag-sponsor, talagang ma-empower na sila na maging masanay na po talaga na ginagawa nila. Okay. Hindi lang po diba po? Yun po, Pastor. Okay. O, si Anika. Anika, ikaw, ano masasabi mo doon? Gusto mo ba dagdagan? Paano ba natin sila mapapalakas para makapag-discipleship din sila? Ano ba yung pwede natin gawin para palakasin sila? Ayun po na ipasok sa Bible school po. And Yan. and mas tuturuan hanggang sa magbunga. Oo, kailangan pa talaga. Tisawi. And also, yung malaking part din na nai-empower sila kapag supportive tayo sa kanila. Dapat sinusuportahan natin yung mga ministry kung saan involved yung mga disciple natin. For example, si Julia ay gusto na magturo ng bata. Let's empower Julia by supporting her or helping her. Bawa, si Julia gusto magturo ng bata tapos ni pang merienda wala siya. Hindi, paano magtuturo ng bata? Nagugutom. Tapos wala man lang pamasahe pupunta doon sa lugar na tuturuan. Aside from encouraging her to attend seminars or mga conferences, dapat sinusuportahan din natin siya. Kasi mas masaya pagka may kasama ka sa ministry, di ba? At alam mo, suportado ka ng simbahan. Kaya malaking part yung mga kapatiran sa pag-empower ng mga manggagawa na ginagabayan natin. Okay. O si Mami, may idea ka, Mami, paano natin may empower yung mga disciples? Kailangan Pastor ng Mami, mahina yung volume mo. Baka masyado malayo yung cellphone mo. Kailangan natin, Pastor, palakasin yung mga disciple para mag-disciple din sila through Bible studies, investing time for them, na tulungan natin sila sa kanilang mga needs, material man, o kailangan sila talagang i-lead din at suportahan sila sa kanilang mga needs sa pag-disciple para makapag-multiply din sila. Okay.
Okay. So, yun, so alam niyo na ngayon kung anong gagawin sa simbahan, no? Kung paano tayo nagmi-ministry. May 4 na pamamaraan yan, no? At yun ang ginagawa nating filosofiya ngayon. Ano yung 4 na yun? Una, Julia? Evangelize. Okay, ano yung goal ng evangelism? Ano po? The goal is salvation po. Yan, kaya nag-evangelize tayo. Next, ano yung pangalawa? Ano po? Edifying. Edifying. Ano naman ang goal ng edification? Maturity. Okay, para mag-mature sila. Tandaan niyo na kasi pagdating sa church, yan ang step by step na gagawin natin in discipleship making. Mag-evangelism tayo. Bakit? Kasi kailangan may masave. No? Kailangan iligtas sila ng Panginoon kasi di tayo pwede mag-disciple ng unbeliever. Kaya kailangan believer muna yan. Save. So kapag ka-save na, believer na, ano na gagawin natin? I-edify natin sila, tutulungan natin silang magpatuloy sa kanilang Christian walk, no? Kanilang Christian life. Then thirdly, Equipping po. ha? I-equip na natin sila. Ano ba yung goal ng equip? The goal is faithfulness and Para maging faithful sila at mag-serve na sila faithfully sa Panginoon, ano? Kaya natin sila i-equip. And then lastly, and po empowering po. The goal is multiplying disciples who will make disciples. Multiplying numbers. Ito. ano yung goal ng pag-empower? Ayun po, the goal is Ano yung goal ng empowering? the goal is to multiply disciples who will make disciples. Yeah, goal. Multiplying numbers. Multiplying disciples na. So, talaga. Yan ang wala natin from the Lord. So, pakibasa mga ani kayong mat. Pakiulit po, naglalag po kasi sa pass. Naglag po. Pakibasa yung Matthew 28, 19 to 20. Apa. Matthew 28, verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Yun. Makita niyo dun. Yung make the nation my disciple. Utos siya ng Panginoon, kaya ayan sa church, yan ang ginagawa ng church. Utos siya ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya sa church, dapat tayo nagdi-discipleship. Kaya ikaw, Anika, kinakailangan mo mag-evangelize. Kailangan mo mag-share ng gospel. Pag may na-sharean ka na ng gospel, kinakailangan mo silang i-edify. O kailangan palakasin. At kapag habang pinapalakas mo sila, ang goal mo naman ay i-equip sila para maging manggagawa ng church, para mag-serve sila sa Panginoon. Kasi kaya sila niligtas ng Panginoon ay para
Maglingkod. Lag po ikaw, Pastor. Maglingkod na ako sila lalo para goal and disciple. Ano yan? Lag po ikaw, Pas. Naglalag ako? Opo. Ganun. Wala kayo narinig? Ngayon, ayun po, okay na po yung signal mo ngayon po. Putol. Siguro kailangan ko lumipat. Okay na? Opo. Okay, so that's our lesson. So tandaan niyo mabuti, 4 na yan. Yan ang gagawin natin sa church. Habang ikaw'y nabubuhay, yan ang focus ng ating church. Yung mga activities, ibang activities, mga dagdag na lang yan. Pero ang main focus ng church is discipleship. Kaya tandaan niyo palagi at ilagay niyo na sa isip niyo yan, tsaka sa puso niyo. Niligtas ako ng Panginoon para maglingkod sa Diyos. At kinakailangan kong mag-multiply. Kinakailangan kong mag-disciple, gumawa ng disipulo ni Jesus Christ. Okay, so sana next year, 2022, may mga sarili na kayong small group. May passionate na kayo na nag-small group. At ang goal ninyo ay equip sila para makita natin si Anika balang araw. Nag-serve na rin kay God. Ganon din si Julia. Ganon din yung iba natin mga kasama. Lalo pa may mga juniors tayo mga kasama ngayon. Ang youth na ngayon. Sila yung mga dapat inaalagaan natin para maging manggagawa ng church. So, okay. May tanong ba kayo sa ating lesson? And I'm happy that natapos na natin tong lesson na ito. So, we will see each other sa Bible bonding next year. No? At magpe-prepare tayo ng panibagong lesson na maunawaan natin para ma-equip tayo. No? Lalo pa tayong ma-equip. Okay. Do you have any question before we close our lesson this year? 2021. Sayang yung iba, no? Hindi nila natapos yung lesson. Bakit kaya hindi sila naka-attend? Baka nakatulog na. Sige, please continue to pray sa ating project sa Kabuko, no? Short tayo ng 4,000 pesos. Sa ngayon, short pa tayo ng 2. Bali, 6,000 pesos ang ating short. Kasi nakapag-abono na ako ng 2,000 last time para makumpleto na yung materyales. Ang kulang na lang natin ay yung papasweldo dun sa gumagawa. Kaya kailangan natin mag-pray, hingi tayo sa Panginoon ng at least 6,000 pesos pa. Para sa Sabado ay mabayaran natin yung mga nagtatrabaho. Kasi hanggang Sabado na lang yung trabaho nila dun. Tapos na yung ating flooring. Pero first phase pa lang yon ng flooring kasi mahaba masyado yung Kabuko. After Christmas, sisimulan naman natin ang pagbili ng mga susunod na batch ng materyales para matapos na yung flooring ng Kabuko. We will make a bagong pledge para doon sa flooring. Yung ating gift for my Savior, doon natin nilalagay yung project natin sa Kabuko. Kaya ihanda nyo na yung gift ninyo sa Panginoon. I-save nyo na yun sa sobre. Bago kayo magbigay ng regalo kung kani-kanino, unahin yung para sa Panginoon. Save nyo na yun sa sobre at ihulog dun sa ating donation box sa church. At yun naman ang ibibili natin ng tiles, semento, at buhangin.
at pambayad dun sa gumagawa. Isa lang naman binabayaran natin dun. Lahat libre na. May mga labor natin, mga kapatiran doon. Sisipag naman sila. Ano sila palagi sa church. Tulong-tulong. Tulong-tulong sa pagkain. No? Kaya tumataba lalo eh. Kaya mga kapatid, lalo na yung mga dito taga Dasmariñas, yung mga pledge ninyo, padala nyo na sa Pabuko, kay Deacon. Mahal na ang tiles ngayon, 150 isa na. Pero magandang klase naman na tiles yung nabili natin. Talagang katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya maganda yung flooring doon. Sana pag nakita ninyo, maganda yung church ng Kabuko. Then next year, ay sisimulan na rin natin yung project sa bintana. Kaya sliding window na natin yung bintana ng church. At para maging maayos na. Pero first phase natin yung dito pala sa tabi ng kalsada. Ihuli natin yung bintana doon sa kabilang side. Kaya importante mauna dito sa may kalsada. Okay, so continue to pray for our ministry at marami pa tayong karoon tayo ng mga madi-disciple sa 2022 at magpatuloy ang ating gawain diyan sa Kabuko at dito sa Dasmariñas. Okay, so wala na kayong ibang tanong? Deacon, may papasweldo na ba tayo doon sa manggagawa? May nagpadala na ba ng pledges? Dati lang po nakausap ko sa Biyernes daw po. Okay, magkano pa kulang natin? Ang niya po is 1.5 papadala niya. May natira dito ang 1,025. 2.25 na to. Try ko sa akin basta sa Friday kung makakalakot ako ng pera. Magdadagdag ako. Pag-pray mo lang, pag-pray mo. So, everybody can participate sa project na ito. Brother JR ba, nag-pledge na yan? Di yata nag-pledge yan si Brother JR eh. Nag-pledge po, Pastor. Nabinigay mo na kay Deacon? Pledge po, Pastor. Binigay mo na kay Deacon? Si Ate Madel, patawagin mo sa akin, ha? Sige, so we'll continue to pray. The Lord will provide, of course. The Lord will provide. Okay, sige. So, wala na kayong tanong sa ating lesson? Naintindihan naman. So, ngayon, marunong na kayo mag-ministry, I believe. Alam niyo na ang philosophy sa ministry sa loob ng church. Kaya, pag nagsimba kayo, alam niyo ang gagawin ninyo dahil natutunan niyo na siya sa ating aralin. Hindi po pwedeng wala kang gagawin kasi Christian ka. Tinawag ka ng Panginoon at niligtas para maglingkod sa Kanya. Kaya hindi pwede na isang Christian tapos walang ginagawa sa church. Hindi po pwedeng wala kang ministry or else hindi natutupad sa iyo yung plano ng Panginoon. O magsimula na tayo magtanong-tanong sa sarili simula ngayong gabi. Ano ba ang ministry ko sa church? Para doon ko palalakasin yung sarili ko. Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. At yan nagwawakas ang ating session. Purihin ng Panginoon sa strength na binigay sa atin and patience na natapos natin yung ating aralin. Amen. And I hope marami kayo natutunan. So maraming salamat sa Diyos. I'll see you next year sa ating Bible bonding. Sana maging masaya ang inyong Christmas season. Lalahanin ng Panginoon ngayong Pasko. Ang Pasko ay para sa Diyos, no? Baka kayo ang magsaya, dapat ang Panginoon ang masaya, no? Pasko. Oo. At let's worship the Lord. Magre-ready rin tayo sa ating Christmas program, of course. No? Sa December 23 ang ating Christmas program. At mag-prepare kayo ng pang-exchange gift. Magpalista na kayo kay Teacher Ira sa mga sasali sa exchange gift, pero dapat lahat kasali para makapagbunutan na tayo ng maaga kung sino mabubunot natin sa ating exchange gift. Iikot na lang si Deacon Ira para sa bunutan ng exchange gift. Mix tayo ngayon, ha? Kabuko tsaka Dasmariñas. Sama-sama tayo sa ating Christmas program ngayong taon.
Okay, mamumove din yung ating evangelistic campaign dyan sa Kabuko dahil nga sa delayed ng trabaho. Dahil ang laki nung tinambakan nila sa church, no? Hindi nakalibel yung flooring ng church. Kaya nadagdagan yung trabaho, nadagdagan yung budget. Kaya nasira yung ating budget. But ganun pa man, God is good, no? He will provide at matatapos yun. Magbabalik ang pagluluwalhati sa Panginoon. Dapat may meeting tayo kanina pero hindi naasikaso ni Deacon yung meeting. Wala nangyari kaya tama-tama sana holiday. Pero wala nangyari. Kaya papaubaya ko na yan doon sa sa team na mag-aasikaso ng ating Christmas program. At pag-pray natin na maging masaya tayo sa ating Christmas program sa December 23. Okay? So, maraming salamat. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Diyos mabalos. Sa Bicol pa, no? At magandang gabi sa inyong lahat sa Tagalog. At sa amin naman, God bless you. Maraming salamat din, Pastor. Oo. Sana maging Thank you, masipag thank pa kayo you. lalo next year sa pagpapalago ng inyong Kristiyanong buhay. So maraming salamat. Magandang gabi. Pagpalain kayo ng Diyos. Thank you. Tayo mag-close sa panalangin. Let's request Brother Edward to close us in the word of prayer. Let us pray. Panginoong Diyos na makita sa Panginoon sa ingat at sa karunungan na binigay mo sa aming Panginoon sa gabing ito sa aral pang nagagamit natin ng God upang gawa ng yung pinagbubutas Panginoon, achieve namin goal din ng buhay ng bagong buhay na ibinigay mo sa amin. God sa kaligtasan Panginoon dahil simula Panginoon ng Panginoon upang magbunga Panginoon at maging isang disipulo mo Panginoon na sa bungan sa mga araw Panginoon na nagising nandyan upang turuan kami. Salamat sa pangunguna mo Panginoon, sa paglilid mo sa Kanya, sa paggabay niya Panginoon. At salamat din Panginoon at sa mga nakasama namin dito Panginoon na willing Panginoon na gamitin ang buhay nila Panginoon, mga oras nila para matuto Panginoon. And salamat Panginoon sa binibigay mo Panginoon sa amin Lord God at pag-encourage Panginoon. Sa banal na Espiritu na sa amin gumagabay, nagpapasalamat kami Panginoon sa pangunguna mo at sa pagtatapos Panginoon ng lesson ngayong month of December Panginoon. Sana Lord God, nawaya Panginoon na yung kalaguan Panginoon namin Panginoon ay maging magamit namin ito Lord God upang maging isang matapat at kagamit-gamit Panginoon na dibil na disipulo mo Panginoon. Thank you Lord God, alam namin na natutuwa ka Panginoon, nagagala ka, naluluwalhati ka Panginoon sa amin Lord God na nagiging matapat sa gawain na umattend ng Bible bonding tuwing Wednesday Panginoon. And ako din Panginoon, alam namin Panginoon na kami din ay mga kasama ko rin dito Lord God ay alubos ang pagpapala at kasiyahan nila Panginoon dahil nalaman na nila Panginoon ang dapat gawin Panginoon. And we know Lord God na may natutunan na kami Panginoon upang hindi na maging magulo ang aming iglesia kung ano ang gagawin namin at alam na namin Panginoon kung ano ang gagawin namin Panginoon sa iglesia namin na hindi na kami malilito Panginoon at
Hindi lang basta kami gagawa ng kung ano-ano man, Panginoon. But salamat sa iyong pangunguna at gabay at pagtuturo, Panginoon. Sa gabing ito, masaya namin tinatanggap ang mga natutunan namin simula pa sa umpisa, Panginoon. Paalala mo to sa amin, Panginoon, at ikaw, Lord God, ang magpala sa amin, Panginoon. And ikaw din ang Panginoon ang magbigay sa amin ng kakayahan na maging disipulo. Sa iyong biyaya, Panginoon, hindi sa sarili naming kakayahan, but sa iyong biyaya, Panginoon, na ibibigay sa amin upang maging ganap kami, Panginoon, yung disipulo na makakapag-produce din ng disipulo, Panginoon, na ipagpapatuloy, Panginoon, ang iyong commission, ng yung Great Commission, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng narito ngayon. Thank you, Lord, for guiding us, and naway sa pansamantala namin pag-iwalay, maging masaya kami, maging masaya ang bawat isa sa lahat ng mga natutunan at mga sa fellowship din, Panginoon, na naging magkakasama kami sa tagal, Panginoon, and hindi namin napansin yung oras, yung mga araw na lumipas na tapos na pala, Panginoon. Salamat, Lord, sa paggabay mo, Panginoon. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you. Thank you. God bless you. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas.